Moon Stories. Nagulat na lamang siya nang biglang magbago ang anyo nito. Mula sa gwapong lalaki ay naging isang maitim na pangit na nilalang ito. Nakakatakot ang totoong anyo nito. Huwag kang matakot, Binibini. Dahil ito talaga ang tunay na ako. Samantala, inabot na ng madaling araw sa paghahanap sina Chris. Pero hindi pa rin nila makita si Gracia. Labis-labis na ang pag-aalala nila sa dalaga. Hinatid niya hanggang bahay ang ina ni Gracia dahil wala itong kasama at mag-uumaga na din. Salamat sa pag-aatid, Chris. Walang anuman po. Babalik ako ngayon sa gubat. Hahanapin ko ulit si Gracia. Huwag na, Chris. Bukas na lamang ng umaga. Magpahinga ka na. Anong oras na din kasi? Bukas, samahan mo kung puntahan si Cardo. May kilala siyang albularyo. Tsak na matutulungan niya tayo. Sige po, Aling Linda. Kailangang makatakas ako. Hindi pwedeng magtagal ako dito. Tiyak, nag-aalala na sa akin ang inay. Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi nagtagal ay ginupo na siya ng antok. Ngunit nagising siyang may humaplos sa kanyang mga hita. Mabilis niyang idinilat ang kanyang mga mata at nakita niya si Martin. Anong ginagawa mo, ha? Ngunit hindi ito sumagot. Bagkus tinuloy nito ang paghaplos sa kanyang mga hita. Gusto niya itong itulak. Ngunit parang nanghihina ang kanyang buong katawan. Namalayan na lamang niya ang kanyang sarili na hinahalay at nakuha nito ang kanyang puri na matagal niyang iniingatan. Hilam ng luha ng kanyang mga mata at sa pagdilat ay nasa labas na siya ng bahay nila. Kinapa niya ang kanyang katawan at pinakiramdaman kung totoo ba ang nangyari o isang panaginip lamang yon. Ngunit natuklasan niyang hindi pala isang panaginip dahil totoong hinalay siya ng engkanto at ginamitan siya nito ng kapangyarihan. Tumayo siya at ika-ikang naglakad papasok ng bahay nila. Inay, nandito na po ako, Inay. Tawag niya sa kanyang ina. Hindi naman nagtagal ay lumabas ito mula sa kusina. Patakbo itong lumapit sa kanya at niyakap siya. Anak, Gracia, bakit ngayon ka lang umuwi? Labis kami nag-alala sa iyo. Saan ka ba nanggaling, ha? Inay. Hindi na niya napigilan pa ang umiyak sa balikat ng kanyang ina. Gracia, bakit? Inay, kinuha po ako ng engkanto. Tapos dinala niya ako sa kanyang tirahan at ano, ha? Gracia, sabihin mo. Inaasa niya po ako. Awang-awa sa kanya ang kanyang inay sa sinapit niya sa kamay ng engkanto. Simula noon ay hindi na siya pumupunta ng gubat. Lagi na lamang siyang nagkukulong sa loob ng bahay nila. Bagamat sinabi na niya kay Chris ang sinapit niya sa engkanto, ay nagpatuloy pa rin ito sa panliligaw sa kanya at aaminin niya ang oo na pamahal na din sa kanya ang lalaki. Lumipas pa ang 3 buwan at sinagot na nga niya si Chris sa pag-aakalang nilubayan na siya ng engkanto dahil nakuha na nito ang gusto niya. Ngunit mali pala siya dahil patuloy pa rin itong nakasubaybay sa kanya. Tio Cardo, paano mawawala ang markang ito sa kamay ko? Kapag nagpakasal ka na, Gracia, mawawala na ng bisa ang markang yan. Pero, di ba po ang sabi niyo ay mamamatay ang sinumang lalaki na magpapakasal sa akin? At hindi pa nga ako kinakasal ay ilan na sa manliligaw ko ang namatay dahil sa kagagawa ng engkanto na yon. Pinagpapasalamatan ko na nga lang na hanggang ngayon iboy pa rin si Chris.
Dahil oras na may mangyaring masama sa kanya, ay hindi ko yun kakayanin. Makapangyarihan ang pag-ibig, Gracia, at walang masamang kung susubukan yun ni Chris. Kaagad niyang sinabi yun kay Chris, at hindi ito dalawang isip na pakasalan siya. Habang nasa simbahan sila ay bigla na lamang itong nahimatay na labis niyang kinatakot. Chris, gumising ka. Huwag mo akong iiwan, Chris. Gumising ka. Parang awa mo na. Makalipas ang ilang segundo, ay nagising na din ito. Bagamat nanghihina pa rin, ay sinikap nilang matuloy ang kanilang kasal. At sa kapangyarihan ng kanilang pagmamahalan, ay matagumpay na nairaos ang kanilang kasal. Makalipas ang 1 taon, ay sinilang niya ang panganay nilang anak na si Paulo. Ang akala niya ay tuluyan na siyang nilubayan ng engkanto. Ngunit hindi pala, dahil nag-uumpisa na naman itong guluhin ang buhay niya. At sa muli nitong pagbabalik, ay malaya itong makakalapit sa kanya gamit ang mukha ng asawa niyang si Chris. Gamit ang itim na kapangyarihan ng engkanto, ay kinulong nito sa gubat si Chris, habang siya naman ay nagkatawang tao bilang si Chris. Habang kumakain sila ng hapunan, ay napansin ni Gracia na tahimik si Chris at hindi nito pinapansin ang kanilang anak na si Paulo. Bakit ang tahimik mo, Chris? May problema ka ba? Wala namang, Gracia. Tipid nitong sagot sa kanya. Bagamat nagtataka siya sa pananahimik ng kanyang asawa, ay pinagwalang bahala na lamang niya iyon. Naisip niyang baka pagod lamang ito sa trabaho. Nang mga sumunod na araw, ay mas lalong naging kakaiba ang kilos ni Chris. Kung minsan nga ay hindi ko na siya kilala. Samantala sa gubat, ay ilang araw na pinipilit ni Chris na makawala sa pagkakagapos sa kanya ng engkanto sa gubat. Kailangan niya makaalis sa gubat na yon at mabalikan ng asawa dahil nanganganib ito sa engkanto. Sa wakas, sa ilang araw niyang pagsubok, ay nagtagumpay din siyang makawala mula sa pagkakagapos. Mabilis ang kilos niyang nilisan ang lugar na yon. Ngunit sa kasamang palad ay bigo siyang makalabas ng gubat. Dahil pabalik-balik lamang siya sa loob ng gubat hanggang sa magdilim. Panginoon, ikaw na po ang bahala sa mag-ina ko. Kung sakaling hindi na ako makalabas sa gubat na ito, sana wag niyong hayaan na mapahamak sila ng masamang engkanto na nagpapanggap na ako. Pinagkakatiwala ko na po sa inyo, Panginoon, ang mag-ina ko. Maya-maya pa ng kaunti, ay nagulat na lamang si Chris nang biglang magliwanag ang buong gubat. Liwanag na nakakasilaw, kaya napapikit siya sa pagdilat niya ng mga mata. Ay nasa labas na siya ng gubat na labis niyang pinagtaka. Wala siyang sinayang na sandali. Patakbo siyang umuwi ng bahay nila at naabutan niya si Gracia at Paulo na nakaupo sa upuang kawayan nila. Nagulat pa ang dalawa nang makita siyang galing sa labas ng bahay. Teka, Chris, paanong nangyaring galing ka sa labas ng bahay? Iniwan kitang natutulog sa silid. Dahil ako ang tunay na Chris, Gracia. At ang kasama niyong Chris ngayon ay isang huwad. Dahil siya lamang naman ang engkanto sa gubat. Ha? Anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Sasabihin na sana niya kay Gracia ang ginawa sa kanya ng engkanto nang bigla na lamang itong sumulpot sa kinaroroonan nilang tatlo. Nagtatakang palipat-lipat ng tingin sa kanila ang kanyang mag-ina. Teka, paano nangyari na naging dalawang Chris kayo? Naguguluhan niyang tanong sa dalawang Chris
nakaharap niya. Ako ang tunay na Chris. Ako ang asawa mo, Gracia. Hindi, Gracia. Dahil nagsisinungaling lamang siya. Ako ang tunay na Chris, ang mahal mo. Sinungaling kang lalaki ka. Sisiraan mo pa ako kay Gracia. Pakiusap, Gracia. Ako ang paniwalaan mo. Ako ito si Chris, ang asawa mo. Kinulong niya ako sa gubat at ginaya niya ang mukha ko para malaya siyang makalapit sa iyo. Maaring nalilito ka dahil pareho kami ng muka. Pakiramdaman mo ang puso mo, Gracia. Pakiramdaman mo kung kanino ito tumitibok. Dahil sa mga katagang sinabing yon ng isang Chris na kaharap niya, ay napasulyap siya sa Chris na ilang araw na nilang kasama. Nakatingin ito sa kanya, mga tingin na nagmamakawa na ito ang paniwalaan niya. Muli niyang binaling ang tingin sa bagong dating na Chris. Iba ang nararamdaman ng kanyang puso sa lalaki. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at taimtim na nagdasal. Panginoon, dalin mo ako sa tunay na Chris. Sa tunay na minamahal ko. Inyong hayaan na dalhin ako ng aking mga paa sa maling lalaki. Nang matapos siyang magdasal, ay muli niyang tiningnan ang dalawang lalaki at oras na para lapitan niya ang tunay na Chris. Natagpuan niya ang kanyang mga paa na palapit sa Chris na bagong dating. At nang tuluyan siyang makalapit dito, ay pinakiramdaman niya ang kanyang puso. Kay lakas ng tibok nun, patunay lamang na tamang Chris ang kanyang pinili. Mabilis niya itong niyakap at ginawaran ng halik sa mga labi habang nagsisiunahang bumagsak ang kanyang mga luha. Salamat Chris at binalikan mo ko. Salamat dahil hindi mo kami hinayaan na mapahamak. Mahal na mahal kita, Gracia, at gagawin kong lahat para makabalik sa inyong dalawa ni Paulo. Habang magkayakap kaming tatlo at bigla na lamang bumalik sa dating anyo ang engkanto. Bakit tayo mo ba sa akin, Gracia? Ha? Dahil ba sa lalaking yan? Dahil siya ang tunay kong mahal. Ngayon, Martin, kung talagang totoo mo akong mahal, ay hayaan mo na ako sa piling ni Chris. Dahil kami ang tunay na nagmamahalan. At paano naman ako, Gracia? Hindi tayo para sa isa't isa, Martin. Dahil magkaiba tayo ng katauhan. Tao ako at engkanto ka. Ang tao ay para lamang sa tao. At ang engkanto ay para lamang sa kapwa niya engkanto. Nakikiusap ako sa iyo, Martin. Tama na. Pakawalan mo na ako. Palayain mo na ako sa sumpa mo. Hindi ito nagsalita. Makalipas ang ilang segundo, ay bigla na lamang itong nawala sa kanilang harapan. Nagkatingin na naman si Chris at Gracia at maya-maya ay nagyakapan muli ng mahigpit. Wala na si Gracia. Malaya ka na sa sumpa ng engkanto. Oo, Chris. Malaya na ako. Malaya na tayong makakapamuhay na walang kinatatakutan. Pagkalipas ng 3 buwan, ay nalaman niyang buntis siya. Ngunit hindi niya magawang maging masaya dahil alam niyang hindi iyon anak ni Chris. Hindi niya alam kung paanong sasabihin ang tungkol sa pagbubuntis niya kay Chris. Pero ayaw niyang magtago dito ng sikreto. Bagamat kinakabahan siya, ay lakas loob pa rin niyang pinagtapat sa asawa ang kanyang pagbubuntis at kung sino ang ama nito. Tunay ngang napakabait nito at maunawain na asawa dahil walang pag-aalinlangan na tinanggap nito ang sanggol sa kanyang tiyan